Nakangiti si Amanda habang hinihimas ang tiyan. Para na siyang nakalunok ng pakwan dahil 7 buwan na ang baby niya. Kapag hindi na busy si Hendrix, baka yayain niya ang asawa na samahan siyang magpa-ultrasound. Maayos ang naging buhay nilang mag-asawa sa nagdaang mga buwan. Wala silang pinagtatalunan at sa tingin ni Amanda, unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Ngayon niya kasi mas naa-appreciate ang existence nito sa kanyang buhay. Lumapad pa ang kanyang pagkakangiti nang makita ang kapitbahay na si Johnny mula sa 1A na naglalagay ng mga kandila sa pool. Si Johnny ay isang sikat na basketball player sa bansa, kaya nagulat talaga siya na ito palang kapitbahay na kinaiinisan dahil sa maingay na pakikipaglambingan sa girlfriend. Akala niya babaero si Johnny, pero hindi pala dahil napaka-sweet nito sa kaparehang si Hannah. Hindi siya malapit kay Hannah dahil hindi ito mahilig lumabas ng bahay. Maya-maya napaigtad si Amanda nang mag-ring ang kanyang cellphone. Hello? Sagot niya sa nasa kabilang linya. Wala siyang ideya kung sino yon dahil hindi nakaregister sa phone book ang numero ng kausap. Hello? Ulit niya nang hindi agad sumagot ang caller. Amanda. Napadiretso ng tayo si Amanda dahil pamilyar ang boses na yon. Sino to? Tanong pa rin niya kahit alam na ang sagot. Si Miguel to. Pasensya ka na kung bigla na lang akong tumawag. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napapikit siya at pilit na kinalma ang sarili. Pwede ba tayong magkita? Gusto ko lang mag-apologize ng personal sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Alam kong malaki ang kasalanan ko para iwan ka na lang basta at pinagsisisihan ko na yon. Hindi ko alam kung gusto pa kitang makita. Gusto ko lang talagang mag-apologize. Gusto ko ng closure dahil mabigat din sa konsensya. Please, Amanda. Hindi ko alam, Miguel. Please. Tinapos ni Amanda ang tawag nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Hendrix. Bakit parang nagulat ka? Nagtatakang tanong ng asawa. Hindi. Sagot niya, saka lumapit at hinalikan ito sa pisngi. Gusto mo nang kumain? Maghahain na ako. Ilang sandali siyang tinitigan ni Hendrix bago ngumiti at tumango. Nakahinga lang siya nang maluwag ng pumanhik na ang asawa sa kanilang kwarto. Matagal na ring nailipat ni Hendrix ang kanyang gamit sa kwarto dahil mas kampante talaga siyang matulog sa tabi nito. Ang amoy yata ng kwarto nito ang isa sa mga pinaglilihian niya. Wala naman akong ginawang masama, pero bakit parang guilty ako? Tanong niya sa sarili habang sumasandok ng kanin. Iba kasi ang naging dating ng pagtawag ni Miguel. Nang marinig uli ang boses ng ex-boyfriend, parang may pumitik sa dibdib niya. O natakot ba siyang bigla na malaman na nagbalik ang tunay na ama ng anak? Gusto niyang sabunutan ang sarili. Ngayon ay komplikado na talaga. Kahit pa si Miguel ang tunay na ama ng anak, hindi na sila pwedeng maging pamilya dahil si Hendrix na ang kikilalaning ama ng anak. Pero hindi ba unfair yon kay Miguel at sa anak nila? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Natagpuan ni Amanda ang sarili na nasa biyahe patungo sa isang sikat na mall sa Mandaluyong. Tinawagan uli kasi siya ni Miguel at sa pagkakataong yun ay pumayag na siya. Closure naman ang gusto nito. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng ex-boyfriend nang makita ang kanyang tiyan. Bigla siyang nalungkot. Nakakalungkot isipin na hindi nito malalaman kahit kailan na ang batang dinadala ay anak nito. Pero sa kabilang banda, panatag siya na isipin na si Hendrix ang papalit sa posisyon ni Miguel para sa bata. Kumain muna sila sa isang restaurant bago nag-usap. Nag-insist kasi si Miguel. Kung siya lang mas gusto na niyang mag-usap na lang sila at uuwi na rin agad. Ilang buwan na? Tanong ni Miguel, ang tiyan niyang tinutukoy. 7, baliwalang sagot niya. At kasal na rin ako. Itinaas niya ang kanang kamay para ipakita ang wedding ring. Ngumiti ang lalaki pero malungkot ang ngiting yon. Bakit kasi ngayon lang ito bumalik? At nangihinayang ba siya? Halo-halo ng emosyon na parang ipu-ipong na nalasa sa kanyang dibdib. Nagpakasal ka kaagad? Sa tono mo parang dapat akong makonsensya. Iritadong sabi niya. Ipapaalala ko lang sa'yo ha. Ikaw ang nang iwan. Ikaw ang nakipaghiwalay para sa ibang babae. I'm sorry. Hinging paumanhin nito at yumuko. Nang mag-angat ng tingin, sunod na hinawakan ng kamay niyang nakapatong sa mesa.
Alam kong kulang ang sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Nitong mga nakaraan, bigla kitang na-miss. Na-realize ko na ang pakawalan ka ang pinakamaling bagay na nagawa ko. Mali. Singit niya sa sinabi nito. Nung sinaktan mo ko, yun ang pinakamali. Lalo na naging guilty ang itsura ni Miguel. I'm really sorry, Amanda. At kung pwede ko lang ulitin ang nakaraan, babalikan ko ang gabing yon at babawiin ko lahat ng sinabi ko. If I can just undo what I have done. Tapos na. Tayong dalawa rin. Tapos na. Nagpunta ako rito para pagbigyan ka sa closure na gusto mo. Move on na tayo. Sabi niya at nagbuntong hininga. Masaya na ako. Kontento na ako sa buhay na meron ako ngayon kasama ang asawa at ang magiging anak namin. Pwede ko bang malaman kung sinong napangasawa mo? Sa halip ay tanong ni Miguel. Si Hendrix. Tama ngang hinala ko noon pa na may gusto sa'yo yung kaibigan mo. Sabi nito na hindi naman mukhang galit. Mas mukha itong nanghihinaya. Sana noon pa nagpakita si Miguel ng ganoong pagpapahalaga sa kanya. Baka sila pa rin hanggang sa sandaling yon. Napangiti siya. Mahal niya ako. At sa tingin ko, wala nang ibang lalaking magmamahal sa akin gaya ng pagmamahal niya. Speaking of an angel, biglang tumawag si Hendrix. Mabilis niyang dinampot ang cellphone sa mesa at sinagot ang tawag nito. Kuyumang isang kamay ni Hendrix habang kausap sa kabilang linya si Amanda. Wala siyang planong tawagan ng asawa, pero bigla niya itong nakita sa loob ng isang restaurant. Dumaan kasi siya sa mall na yon para sana bilhan ng pasalubong si Amanda. Pero wala pala siyang aabutan sa bahay kung nagkataon. Anong ginagawa mo? Pilit niyang pinakalma ang boses habang nakatutok ang mga mata kay Amanda at sa lalaki na nakahawak sa kamay nito sa ibabaw ng mesa. Si Miguel yon, ang ex-boyfriend ng asawa. Nanonood ng TV, pagsisinungaling nito. Napailing na lang siya. Ang buong akala pa naman niya ay maayos sila ni Amanda. Akala niya natutunan na siyang mahalin ng asawa sa loob ng ilang buwang pagsasama nila. Wala pala siyang maaasahan. Anong palabas? Tanong pa rin niya. Kahit na ang gusto'y pumasok sa restaurant at hilain palabas si Amanda. Noontime show? Patuloy nito sa pagsisinungaling. Me? I'm watching a sad movie. It's really heartbreaking. But I still keep on watching. Sige, manood ka lang. See you later. Yun lang ang dahilan kung bakit ka tumawag? Oo, I just want to check on you. Mukhang okay ka naman. Sige, enjoy the noontime show. Pinutol na niya ang pag-uusap nila at mabilis nang tumalikod. Sa halip na umuwi, pinuntahan ni Hendrix si Sandra sa condo unit nito. Mababaliw siya kung kikimkimin ang lahat ng sama ng loob sa asawa. I told you since the beginning. Marrying her was not a good idea. O ngayon, ano? Mahal pa rin pala niya ang ex niya. Mas masakit, di ba? Inabutan siya ni Sandra ng isang bote ng beer. Binuksan niya yun at mabilis na tinungga. At least sinubukan kong gumawa ng paraan para mahalin niya ako. Iyon, hindi ko yun pinagsisisihan. Ang masakit, lahat ginawa ko na para bigyan niya ako ng kahit kaunting pagmamahal. Pero kulang pa rin pala. Sa huli, babalik din pala siya doon. At anong plano mo ngayon? Tanong ni Sandra na nakaupo sa tapat niya at may hawak ding beer. Nothing definite. Masyadong magulong isip ko para makapag-isip ng tama. Huwag mong sabihin na aarte kang parang wala kang nakita. Hindi pala si Amanda ang totoong martyr sa pag-ibig kung ganon. Sabi nito na inirapan pa siya. I think I should just go home. Concerned lang naman ako sa'yo dahil ikaw ang talo dyan. I know and thank you. Pero wag mo muna akong sermonan. Nang tumahimik si Sandra ay bumalik na naman sa isip ni Hendrix ang nasaksihan sa restaurant. Tanggap na niyang hindi siya magagawang mahalin ni Amanda, kaya hindi niya ipipilit ang sarili. Pero yung magsinungaling at makipagkita pa ang asawa sa lalaki na hindi naman ito pinahalagahan kahit kailan, parang napakalaking suntok na yun sa pagkatao niya. Bakit ba kasing hirap bumitaw sa isang tao na hindi naman kumapit sa'yo kahit kailan? Gabi na pero wala pa rin si Hendrix. Nag-aalala na si Amanda. Ilang beses niya itong tinawagan pero hindi naman sinasagot nito.
Ilang beses na siyang palabas-labas para lang silipin kung naroon na ang asawa, pero bigo siya. Nang may narinig na yabag ay agad siyang lumabas. Pero sa halip na si Hendrix, ang kapitbahay na si Sarnia ang nakita niya. Binati niya ang babae. Nitong nakaraan lang na ikwento ni Michael ang nangyari sa isa sa kambal ng mga ito. Na-aksidente raw si Sarnia at kasama sa nasabing aksidente, ang isang anak na sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas. Parang nadurog ang puso ni Amanda para sa babae. Dahil bilang magiging ina na rin, hindi niya yata kakayaning mamatayan ng anak. Hi, I've heard what happened to you and your child. I'm sorry that you've lost your baby, Sarnia. Sinserong sabi niya. Pero parang hindi siya naiintindihan ni Sarnia. She looked surprised. Ang inaasahan niya iiyak ang babae at yayakap sa kanya. Inihahanda na nga niya ang braso para konsolahin ito. Pero natatarantang tumalikod si Sarnia at malalaki ang hakbang na nagtungo sa bahay nito at ni Michael. Ano kayang nangyari? May nasabi kaya akong masama? Nag-aalalang tanong niya sa sarili. Susunod sana siya kay Sarnia pero nakitang paparating si Hendrix. Sinalubong niya ang asawa pero amoy alak ito. Yun ang unang pagkakataon na umuwing nakainom si Hendrix. Anong nangyari? May problema ba? Agad niyang tanong. Wala. Sagot nito ni hindi siya tinapunan ng tingin. Nilagpasan pa siya at naunang naglakad papasok ng bahay. That was so unlike her husband. Hendrix! Tawag niya pero hindi pa rin siya nilingon ng asawa. Kumain ka na ba? Busog ako. Bali walang sagot nito. Saka pumanhik. Naiwan siyang nakatulala lang habang nakasunod ang tingin dito. Nang makabawi sumunod siya sa kwarto at naabutang nakahiga si Hendrix sa kama. Hindi na rin ito nagawang magpalit ng damit. Kahit na nagtataka sa iginagawi ng asawa, inasikaso pa rin niya ito. Tinanggal niya ang suot nitong sapatos at medyas. Kumuha rin siya ng tubig at bimpo para punasan sana ito. Pero nang hinuhubad na niya ang polo shirt nito, ay sinaway naman siya. Ano bang problema mo? Naiinis na niyang tanong. Napabuntong hininga si Hendrix bago umiling. Masakit lang ang ulo ko. Ang boses nito ay sinlamig ng hangin sa madaling araw kapag malapit ng Kapaskuhan. Nakakapagdulot yun ng kakaibang kaba sa kanya. Ikukuha kita ng gamot, presinta niya. Hindi na, agap nito. Magpahinga ka na, ililigo ko na lang to. Sigurado ka? Tumango si Hendrix at agad na nagtungo sa CR. Siya naman ay nahiga na sa kama. Baka nga wala namang problema o baka stress lang ito sa trabaho. Nakatulugan na niyang pag-aabang sa paglabas ng asawa mula sa CR. Paggising naman niya ay wala na ito sa kanyang tabi. 4:00 na madaling araw nang maalimpungatan siya at agad na tumayo para hanapin si Hendrix. Pinuntahan niya ang CR pero wala ito roon. Nakita niya si Hendrix sa kusina. Tahimik lang at may kung anong pinagkakaabalahan sa laptop. Hindi na niya inistorbo dahil mukhang may seryoso itong problema sa negosyo. Mukhang mas makabubuti na huwag muna niyang kulitin ang asawa. Bakit biglang gusto mong makipagkita sa akin? Tanong ni Miguel kay Sandra. Tinawagan ni Sandra si Miguel at sinabi na magkita sila dahil may importante siyang sasabihin. Hindi ka ba nagtataka kahit konti lang kung bakit 2 buwan mula ngayon ay manganganak na si Amanda? Samantalang kailan lang kayo naghiwalay? Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka dahil takot ka sa responsibilidad o ano. Maanghang na paratang niya sa lalaki na agad na nagsalubong ang mga kilay. What are you trying to say? Naiinis nitong tanong. Hindi mo talaga alam? Diyos ko, Miguel. Sa tingin mo ba mabubuntis agad si Amanda pagkatapos niyong maghiwalay? Anak ko ang dinadala ni Amanda? Gulat na sabi ng lalaki. Ano pa sa tingin mo? At itinatago nila sa'yo yung totoo dahil ayaw nilang maggulo ka pa. Pero sa tingin mo ba, fair sa'yo na hindi ka man lang makilala ng anak mo? Ilang araw na nang maglasing si Hendrix at naglabas ng sama ng loob kay Sandra. Pagkatapos niyon, wala na siyang nabalitaan na umalis si Amanda para makipagkita kay Miguel. Kaya malakas ang kutob niya na hindi nakipagbalikan si Amanda sa ex-boyfriend gaya ng akala ni Hendrix. Magdidiwang na sana siya dahil sa wakas. Maaalis na ang pinakamalaking batong nakaharang sa kanila ni Hendrix. Sandra was in love with that numbed guy. Nasa college pa lang sila ay mahal na niya ang lalaki. Pero ang mga mata nito ay nakatutok lang kay Amanda. Kaya hindi siya nakita kahit kailan. But Amanda did not deserve Hendrix's love.
Sinasaktan lang nitong lalaking mahal niya. At kung ibabaling lang ni Hendrix ang pag-ibig sa kanya, kayang-kaya niya yung suklian o higitan pa. Bakit niya ipinaako sa ibang bata? Maya-maya ay tanong ni Miguel. Sa tingin mo, iniwan mo siya, di ba? At ayaw nilang mapagchismisan si Amanda, kaya inako na lang ni Hendrix ang dapat ay responsibilidad mo. Ano na lang ang gagawin ng mga magulang ni Amanda sa kanya kapag nalamang tinakbuhan siya ng ama ng bata? Pero ngayong hindi pa siya nanganganak, kumilos ka na. May karapatan ka pa rin dahil ikaw ang tunay na ama. Isa pa, ikaw pa rin naman ang mahal ni Amanda. Napilitan lang siyang pakasalan si Hendrix dahil sa bata. Malakas ang laban mo. Panunulsol niya rito. Oo na, desperada na. Ano bang akala ni Hendrix? Ito lang ang may desperate move pagdating sa pag-ibig? Kaya rin gawin yun ni Sandra para sa lalaki. Kung kinakailangan muna nitong masaktan ng todo para lang mapansin ang damdamin niya, para dito ay gagawin niya. Hindi naman yun pagiging makasarili, hindi ba? She was just trying to save him from Amanda. Ito ang address ni Amanda. Sabi niya at iniabot ang isang papel. I-confirm mo sa kanyang mga sinabi ko, pero wag mong sabihin sa akin ang galing ang mga impormasyon. Naiintindihan mo? Anong magiging resulta ng pag-amin ni Sandra kay Miguel tungkol sa pagdadalang tao ni Amanda? Babalik ba si Amanda kay Miguel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel for more updates. Maraming salamat po.